Hi guys. Hello. Um, ano ba? Gusto ko lang i-share sa inyo yung napanood ko sa Netflix. Though, second time ko na siya napanood. Yung The Worst Roommate Ever. Season 2 na siya kasi. So, inulit ko yung season 1. Um, hindi kayo magsisisi. Kasi, isa sa favorite ko is yung nasa unahan. Usually, ganun naman diba? Pag mga series. Tapos yung episode 1 yung, do lahat naman okay. Pero ito yung nakakatakot. Kasi, siya yung lola, yung grandma, na pumapatay ng kanyang mga tenants. Siya si Dorothea Puente. So, nag-start yung story sa paghahanap dun sa isang Bert na naging tenant niya, na parang may social service na tumulong doon. Tapos yung social service doon siya nilaga kasi during that time si Dorothea ay sikat na parang philanthropist sa lugar nila. So nung hinanap na yung Bert nung social service, kasi syempre pinaalaga doon um, ayun, hindi na makita. So, doon nagtataka na yung social service. Parang may person na nagtumulong doon sa Bert. Hanggang sa may tumawag doon sa Netflix to according doon sa kwento. May tumawag doon sa social service na parang anonymous, sabi, ito daw si Bert umuwi na ng Mexico. Tapos, parang nakapuslit ata ng contact yung social service dun mismo sa loob ng isa sa mga tenant na nagsabi na hindi, wala na rito, pero parang kumusta kayo dito, sabi ng social service. Sabi niya, kakaiba, parang may kakaiba dito sa bahay, parang mga ganon. Nakakatakot, no? Isipin nyo, yung tinitirhan nyo, may balak sa inyong masama, or yung iniisip nyo na mabuting tao, ay may madilim palang nakaraan, tapos samang tao hanggang sa kasalukuyan. So, si Dorothea Helen Puente ay pinanganak noong January 9, 1929. At namatay siya noong March 27, 2011. Isa siyang convicted serial killer. Diba? Nung nangyari to, she was only 59, pero nagpapanggap siya na 65 to 70 years old. So, bakit daw ganun? According dun sa Netflix documentary, ginagawa niya daw to parang pagpapanggap na mahina na siyang tao, ganyan, na wala siyang gagawin masama. So, paano siya pumapatay? Nagpapatak, noong 1980s, nagpapatak mo siya ng boarding house sa Sacramento, California. At tapos, ang ginagawa niya, pinapatay niya yung mga disabled boarders para makuha niya yung parang SSS dito sa atin sa Philippines. Ganun ang gagawin niya. Parang ganun yung pinaka naging routine niya. Alam niyo ba, siyam, 9 victims ang kanyang inilibing sa kanyang bakuran. Hindi pa kasama doon yung naging pen pal niya. Yes, nagkaroon siya ng pen pal nung siya ay nakulong. Nakulong na kasi siya. So, ayun. Nakulong na siya. Yun talaga yung reason. At yung kanyang kaso is yung ginagawa niya din. Nandalason talaga siya. So, para siyang si Dorothea, ano ba tawag dito? Yung mga magulang niya, mga alcoholic, yung mother niya, sex worker, ganyan.
yung father niya parang abuser din. So, kung titingnan mo, may background siya ng violence. Alam nyo, marami namang studies din na hindi ibig sabihin na yung mga lumakas sa violence, nagiging violente rin. Mayroong mga serial killers na kahit ang tinunong pamilya, naging masamang tao. So, dun sa worst roommate ever, meron dun naka-experience naman siya outside. Pero yung family niya, okay naman. So, may mga ganun. Nung 16 years old si Dorothea, nagkaroon siya ng asawa, isang soldier, 60, si Fred McFall. Tapos, nung bumalik na to sa pagiging sundalo, nagkaroon sila ng anak, tapos nagkahiwalay sila. So, ayun yung nangyari sa buhay ni Dorothea. So, yung first, ayusin natin ang konti. Ayan. Alam niyo first, kung mag-react sa isang, matagal ko na itong gustong gawin, yung magkaroon ng reaction sa mga serial killers. Kasi, bata pa lang ako, sa comics ko pa lang, sa diary ko pa lang, mga clippings, may na ako magbasa. So, ayun. So, nagpakasal siya uli after nun. Nakulong na rin siya Maraming beses na rin siya nakulong. Ang ginagawa niya kasi, namimeke siya ng mga cheque. So, meron na talaga siyang meron na siyang ganung background. Namimeke siya ng cheque. Si Dorothea. Ano ba itsura ko? Nakalaki kasi. Ayan. Tapos, nung umalis siya doon sa lugar nila, umalis din yung asawa niya. Tapos, napakasal siya sa another 1952 sa isang seaman naman, si Axel Bren Johansen, sa San Francisco. Mahilig siyang mag-create ng mga fake persona. So, dito, parang ang ginawa niya, nagpanggap na Muslim. Yan. Tapos, yun, tinake advantage niya yung pag-alis-alis ng asawa niya, sumasama siya. Pero kasi, naubos yung pera nila sa pagsusugal. So, yun yung nangyayari sa kanila. So, si Fuente, noong 1960 naman, na-aresto siya kasi nagtatrabaho siya sa isang brothel. Tapos yun, 90 days din siyang parang yung sentensya niya, gano'n. Tapos, marami din siyang mga panglalasong ginawa sa isang ospital. Tapos, ang ginawa niya, hindi niya rin matanggap na gano'n. Nag-a-attempt siya magpakamatay. Feeling ko, itong nangyayari sa kanya, dahil sa background niya, yun yung parang naging mga maling choices niya. Sabi nga nila, di ba, itong mga pagsubok na to na nangyayari sa buhay natin, it will make or break you. Diba? Talagang susubukin ka ng panahon ng pagkakataon kung yung decision mo ay magiging tama. So, dun sa DeWitt State Hospital, marami siyang nilalason ng mga pasyente. Kasi, nagiging caregiver din siya dun. Tapos, nung nahiwalay siya dun sa asawa niya, nung nakulong siya dito 1961. Tapos nung 1966, nag-divorce sila. Tinuloy niya pa rin yung name niya as Johansson. So, doon, marami rin siyang ginawang pamimeke ng personality. Dito naman, siya parang devout
debote siya ng Christian. Tapos, naging caregiver siya dito. Nagbibigay siya ng mga sanctuaryo sa mga mahihirap. Tsaka, uh, poor ng walang charge. Yun. Tapos, in para magtago niya yung ano niya, yung kanyang pagiging masama. So, yun yung ginawa niya. Kaya nga sikat siya sa lugar nila. Sa Sacramento. Tapos, yung 1968, na pangasawa naman niya si Roberto Jose Puente. After 6 months, naghiwalay sila dahil sinasaktan siya nito. So, inattempt niyang magpa-divorce. Tapos, tumakas siya sa Mexico. Hindi yun na-approve. So, ang ginawa niya, continue pa rin yung relationship. May restraining order lang siyang final. Kaya, tinuloy niya pa rin yung apelido niya na Fuente. So, ang dami niya ng kasal ng pangatlo na to. So, yung divorce niya na pumokus dun sa pagpapatakbo niya ng boarding house sa 15th F Street. In-establish niya to sa parang para sa mga homeless, mga alcoholic. Pero kasi dun sa Netflix meron siyang friend na naging friend niya sa bar. So, dun sa bar, yung babae dun, parang humihingi siya dun ng pera. Parang sabi niya, meron tatayo tayong bar, ganyan. Tapos, hinihingan niya lang ng pera. I think this F Streets in Sacramento, ito yung bahay nung kaibigan niya. Si Ruth Monroe. Kasi dun sa Netflix, yun yung pinakakwento. Alam nyo, etong place na to, lugar to ng mga parang usually maraming dito sa boarding house niya, maraming alcoholics, yun yung parang kinikater. So nung 1978 na-convict siya sa pagka-cash ng 34 federal check mula dun sa mga tenants niya. Tapos nakakalaya naman siya. Yung mga yung mga nabiktima niya, madami-dami niya rin. Si Malcolm McKinsey, 74 years old, na dinala niya din sa apartment niya. Sabi, may nilalagay siya dun sa iniinom. Si Ruth Monroe, yung namatay, natuklasan na lang nung anak niya na, ito yung sinasabi ko sa inyong kaibigan niya na inalagaan niya. Tapos, parang ilang buwan, napansin na nung anak na parang, nanghihina na yung mother niya. Tapos namatay na. Dun sa autopsy, may mga nakitang mga chemicals. So, alam nung anak na, nilalason ito yung nanay niya. Ayun, si Dorothy Osborne, ang ginagawa niya, pag napapatay niya, kinakash in niya. Marami pa siyang mga naging kaso. Tapos yun nga, yung kay Bert, ito yung parang naging mitsa kasi may naghanap kay Bert. Kaya din hindi niya si Bert Montoya. Syempre, dahil parang mayroong nagangalaga kay Bert, doon na parang na-unfold yung yung misteryo ni Dorothea. Kasi parang may nakapagsabi dun sa
social worker na merong mga hinuhukay palagi si Dorotea sa likod ng bahay nila. Yun. Kaya nung nagdala siya ng pulis, parang kino-question siya, nung sabi, pwede bang maghukay kami? Sabi pumayag naman siya. So, yung hukay hanggang sa nakakita ng mga tela. Tapos nakakita ng parang laman ng tao. Laman, parang meat, ganyan. Ayun, dun na. Sunod-sunod na nakita na yung parang buto, ganyan. Fearmore pa nga ang tawag nila eh, na part ng tao daw yun. So, dun na. At tapos hanggang sa ang dami-dami ng nahukay. Tapos tinanong na si Dorotea. Sabi niya, wala daw siyang alam. Alam nyo, tinry niya pang i-deny. Hanggang sa sunod-sunod na yung bangkay. Tapos, yung investigador, napansin yung kanyang, yung iba dito, based na dun sa Netflix na napanood ko. Yung pinaka-carpet, doble. Tapos nung inangat, may mga parang mancha ng dugo. Doon na nabuo yung theory nung investigador na doon niya pine-prepare yung kanyang mga biktima. Alam niyo, panoorin niyo to sa Netflix. Kasi nung tinry pa niyang tumakas, ang dala lang niya ay pitaka. So, talagang tataka siya. Tapos, sabi niya dun sa investigador, kasi nung talagang wala na siyang kawala, humingi pa siya ng sorry. So, namatay siya. 2011. Alam niyo, nakakatakot. Ang nakakatakot kasi, hindi mo alam yung mga taong sobrang laki kasi ng US no? Kaya minsan kahit parang magpalit-palit ka ng mukha or palit-palit ka ng name, hindi ka sure sa mga makakasalamuha mo. Kaya minsan may isip mo talaga, happy ba rin ako dito sa Pilipinas? Though gusto ko naman mag-abroad, mamasyal. So, ayun, panoorin nyo to si Dorotea Puente. Medyo malabo lang yung kwento ko, pero doon talagang magaling talaga Netflix sa pagkukwento eh. Medyo ang creepy lang ni Dorotea bilang matanda na sana napatawad na siya ng Diyos. Pero feeling ko hindi eh, no? Kasi sama ng ginawa niya. Imagine mo, kinuha mo yung kalooban ng mga taong iniisip na tutulungan mo, pero yung pala papatayin mo. So, namatay si Dorotea from natural death. She was 82. That was on March 27, 2011. She died in prison sa Chuchela. So, ayun, hanggang sa susunod na kwentuhan, tingnan ko alin pa sa Netflix yung pwede kong ikwento, i-retell. Medyo, kailangan ko lang ng marami pang oras. So, ngayon ako medyo nagkaroon ng oras. At itong kwento ni Dorotea Puente ang naisip ko, yung matanda na pumapatay ng kanyang mga tenant. So, ayun, hanggang sa muli. Bye! Kape. Story that they died naturally, and he decided that he wasn't going to find her guilty on any more than 3 murders. He also probably was one of the last people that had fallen for the older grandmotherly, innocuous, harmless kind of look. Money and power. For you to designate me as the payee for that check, and then, of course,
hanggang ngayon ay nakabuild pa rin ang tahanan na kung saan ginawang boarding house ni Dorothea. Hindi ito daw pwedeng galawin kasi ito ay isang historical place na.